Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Ipe. Ito hong si Philip Salvador mga kababayan, na kung saan baka pag narinig nyo ho itong video ito, malaglag ho kayo sa inyong mga kinauupuan. Ako tingin ko pag narinig ito ni Bongo, ultimo si Bato, ultimo si Digong, tingin ko magugulat sa pahayag nito Ito nga, nagtataka ko rito kay Philip Salvador mga kababayan. Saan kaya talaga Sir, saan nga kumuha ng lakas ng loob? Or kapal ng mukha para tumakbo, sir? Isipin mo, ito ko si Philip, tumakbo dati sa Bulacan, talo. Tumakbo sa Mandaluyong, talo. Laging talo. Tapos inangat pa niya yung sarili. Magsisenador pa. Wow. Ito mga kababayan, pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Kasi ito si Philip, ginaya nito ho yung style ni Bongo. Kaya si Bongo mga kababayan, alam naman natin, hindi naman talaga galing ito sa pamilyang politiko Nakilala lang ho si Bongo dahil ho kay Digong. Kasi si Bongo, wala akong ginawa kundi sumunod ng sumunod kay Digong na parang aso. Kapag i-interview si Digong, makikita mo si Bongo nasa likod, nasa gilid, nakatayo, nakaupo, laging nahahagip ng camera. So nakirious yung tao, sino kaya ito? Sino kaya itong lagi na lang nakasunod kay Digong na parang aso? Yun pala yung si Bongo. Ito ang ginawang style nito ni Bongo. Sumunod kay Digong. Kahit saan magpunta, nakahagip ng camera hanggang sa nakilala siya. Tapos bigla na lang tumakbong senador. Ngayon naman ito si Philip, wala ho rin yung ginawa kundi sumunod kay Senador Bongo. Kahit saan magpunta. Nakahagip din lagi ng camera. Tapos biglang nag-senador na. Tatakbo na agad ng senador. ito kasama yata ito sa pinariringgan ni Pangulong Bongbong Marcos na na yung iba dyan nautusan lang mag-deliver ng suha, nag-file na ng certificate of candidacy sa COMELEC. Ito mga kababayan, marami nagtaka kung ba't tumakbo ito si Philip Salvador. Ito matatawa ka sa video nito mga kababayan kasi ito pinarangka ho siya ng isang reporter. Nireal talk talaga siya. Pinarangka siya. May tinanong sa kanya kung bakit kayo tumakbo. Parang awkward ng tanong, no? Parang may halong nakakahiya yung tanong, no, na ba't kayo tumakbo? Parang bakit? Di ba pwede? Pakinggan natin. Actually, nung tinanong siya ng reporter, Sir, bakit po kayo tumakbo? Medyo na blanco si Philip, napanganga pa siya. Kumbaga, nakapag-isip pa siya ng ilang segundo. Siguro nabigla siya sa tanong na, bakit po kayo tumakbo? Kulang na lang sabihin, Sir, bakit po kayo tumakbo? Ano nakain nyo? Ba't kayo tumakbo? Sir, ba't kayo tumakbo? Ano nakain nyo? Ano nangyari sa inyo? Nabarang ba kayo? Nakulam ba kayo at tumatakbo kayo? Wala na ba kayo sa sarili nyo? Putik. Ayun ganyan Kasi yung mga tao na nagpapalit sa akin, mga masang Pilipino, kahit saan ako pumunta, sa buong Pilipinas, alam mo yun, nakikita ko. What the... Anong klaseng pahayag yun, Isipin mo, kaya raw siya tumakbo. Pinapatakbo raw siya ng masang Pilipino. Buong Pilipinas. Sabi niya pa sa reporter, alam mo yun. Sabi niya, paano nalaman ng reporter yun? Pakinggan nga natin ulit.
Nag-iimahinasyon ka, Philip, ha? Kasi yung mga taong na nagpapatakbo sa akin, mga masang Pilipino. Kahit saan ako pupunta, sa buong Pilipinas. Alam mo yun. Ako, Alam daw ng reporter yun kung bakit siya tumatakbo. Oh, alam na pala, ba't tinatanong pa sa'yo? Ang lupit, no? Ang lupit ng buka ni Ipe, no? No? Pinapatakbo raw siya ng masang Pilipino kahit saan daw siya magpunta. O, alam mo yun. O, pakinggan natin ulit. kasi yung mga taong na nagpapatakbo sa akin, mga masang Pilipino. Kahit saan ako pupunta, sa buong Pilipinas. Alam mo yun. Iikot ako, may eleksyon o wala. Nakakarating ako kung saan saan para magpagsisigil ako may pagservisyo. Sila nagsasabi sa akin, tumakbo ka. Teka na. Putik, ang lupit, no? Lupit ni Philip, no? Taong bayan daw po pala, mga kababayan, ang nagpapatakbo kay Philip Salvador. Mga masang Pilipino, buong Pilipinas. Oh, kahit saan daw siya magpunta ng parte ng Pilipinas, ang sabi sa kanya, tumakbo ka. Ano bang takbo yun? Baka naman ibang takbo, baka sinasabi tumakbo ka palayo sa mundo ng gobyerno, sa mundo ng politika. Ano ba kasing takbo kasi? Sana nilinaw mo sa mga nagsasabi sa'yo. Baka naman jogging yun. Baka na... Ang lupit, eh, no? Kasi yung mga taong na nagpapatakbo sa akin, mga masang Pilipino. Kahit saan ako pupunta, sa buong Pilipinas. Alam mo yun. Iikot ako, may eleksyon o wala. Nakakarating ako kung saan saan para magpagsisigil ako may pagservisyo. Sila nagsasabi sa akin, tumakbo ka. Tumakbo ka. Sabi raw sa kanya ng taong bayan, tumakbo ka, tulungan mo kami. Alam niyo, mga kababayan, sa totoo lang, ang trabaho kasi ng senador, gumawa ng batas. No? Para sa akin, kung talagang gusto mo makatulong talaga asin sa mamamayang Pilipino, mas maganda talaga tumakbo ka kung saan doon ka sa distrito na yon. Mas maganda mayor. Rektang taong bayan talaga makakasama mo. Bagay, baka mas malaki kickback sa Senado, no? Ang lupit, no? Putik. Tumakbo ka. Sabi raw sa kanya ng tao, tumakbo ka. Parang ganito, Philip. Tumakbo ka. Tulungan mo kami. Nakampo. Alam niyo, mga kababayan, hindi ko makakalimutan si Philip Salvador. Nung nagsisimula pa lang siyang nagsabi na tatakbo siya at naging miyembro siya ng PDP Laban. Naalala niyo yung sinabi niya sa entablado, yung kung mahal niyo itong taong ito. Sabi niya kay Digong, sabi niya sa mga tao doon sa entablado, ako, itataya ko buhay ko rito sa taon to. Sabay akap, no? Ganun ho yung nauuto ang mga DD shit, sa mga ganung eksena, Alam mo, sa totoo lang, Philip, ito sabihin ko sa inyo, sir, ina-address ko sa ito, sir, bilang isang mamamayang Pilipino netizen, butante rito sa Republika ng Pilipinas. Sir, wag ka nang dumagdag sa Senado, kasi nandoon na nga si Robin Padilla. Ayaw na namin magkaroon ng Robin Padilla 2.0 sa Senado. Nai-stress na kami kay Robin, dadagdag ka pa. Lagi niyo sinasabi, di ba, na mahal yung Pilipinas, pero panay takbo niyo naman. Kung talagang mahal mo Philip Salvador, ang mamamayang Pilipino, huwag kang tumakbo, sir. Doon pa lang nakatulong ka na. At Philip, believe me, hindi ka mananalo. At kung hindi ka na manalo, talaga, totally, ang sisihin mo si Senador Robin Padilla. Dahil siya ang magiging inspirasyon namin para wala nang manalo at wag nang bumoto ng katulad niya.
or mas masahol pa sa kanya. Kaya siya ang sisihin mo pag di ka nanalo. Walang masyadong bumoto sa'yo. Dahil uulitin ko, si Senador Robin Padilla ang magiging inspirasyon namin. Magiging inspirasyon namin. Or magiging rason dahilan namin para hindi ka na iboto. Dahil ayaw namin magkaroon ng Robin Padilla 2.0 doon. Dadagdag ka pa. Okay, maraming salamat mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Alam po, pasamantalangin yung lingkod ako si Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Bye-bye.